Should every financial decision made by the organization be disclosed to students? Why or why not? Ulitin ko po. Should every financial decision made by the organization be disclosed to students? So, kailangan ba na yung mga financial transactions nyo is i-present nyo sa student body? Why or why not? So for me po, yes po. So dun na po pumapasok yung ingenuity. Dahil nga po dun sa platform ko, dun pumapasok yung ingenuity and integrity po. So being dapat po po natin sa mga student for the transparency po, to highlight the ethical behavior po within the organization po. Then also we having a free trade practices po sa mga activities and also sa organization natin sa mga ginagawa activities po ng organization. Yun. Since you're running for the position of business manager, ano kaya sa tingin mo yung isang bagay na magpo-prove na tama yung paggamit niya ng fund? So, para po sa akin na tama po yung paggamit namin ng fund if magbe-benefits po yung buong student body or tourism student sa mga gagawin naming activities and also sa financial, 'di ba sabi nga natin na dapat transparency. If wala naman nagrereklamo sa mga student kung ano yung ginamit and nag-benefits nga yung mga student and also the environment, ay masasabi ko po na yung fund, naman po siya. Okay po, pero masasabi na transparent yung leadership nyo. Ano yung need na since yun nga business manager ka, you'll be working alongside with the treasurer and the auditor. So, ano kaya sa tingin mo yung isang bagay na magpo-prove na or parang evidence siya na ginamit nyo ng tama yung fund? So, para sa akin po, using the budgeting forecasting po sa mga student and also sa having a meeting with a class mayor and treasurer ng mga kada class. Then also, di ba nagkakaroon naman ng financial report every month yung mga ATS kada event. So, pwede po, ayun po, isa po yun sa example na maging if wala naman nga nagreklamo, then may open forum naman po. Masasabi po natin na okay yung ginawa natin and also hindi. So, I'll give you a scenario. So, if ever, kunwari na binigyan ka na ng treasurer ng budget and suddenly, bigla siyang nagkulang. So, paano mo i-handle yung situation na ganon? So, para po ma-handle yung na situation na ganon, using po the communication sa treasurer and also dun sa may auditor. So, kung saan ba yun, kung paano ba talaga nagastos yung budget na yon and saan natin ginamit. Siyempre transparent nga, dapat every expenses po dapat po natin, sinasabi po natin and also ino-audit po agad. Then monitor and report po sa mga treasurer and auditor po para magkaroon po ng transparency and also hindi na po magkaroon ng delaying sa mga bagay. For example po, kada bili po ng gamit or every things na bibilin po na need po ng organization, always na pinag-report po agad sa may treasurer and also the auditor po. So for my last question, many Filipinos are concerned about corruption and misuse of public funds. What lessons can student leaders learn from these issues? Or ikaw as an aspiring business manager, ano yung natutunan mo about this national issue? So,
para sa akin po, yung natutunan ko, dapat bumoboto po yung mga, as a business manager, dapat binobote po ng mga student or ng mga voters natin na yung mga tao or dapat nagpa-fact check sila sa mga background ng mga kandidato para hindi sila naloloko, and also dapat alam nila kung ginagamit ba ng tama yung pondo ng bayan ginagamit ba ng tama yung pondo ng bayan para na rin sa ikakabubuti nila, then also hindi po masira yung that pumili po tayo ng may magandang features and also the personality ng isang leader. So, that's all lang naman po. Thank you. Thank you po. Next panel na po. So since wala po si Miss Luisa, ako po, kaso wala na po akong any question po. So proceed po tayo sa next panel. So good morning, Mr. Christian. So your platform emphasizes transparency, integrity, and student welfare. So how will you translate these values into concrete actions and programs as a business manager? So what specific systems or projects will you implement? Po. Again, your platform emphasizes transparency, integrity, and student welfare. How will you translate these values into concrete actions and programs as a business manager? So what specific systems or projects will you implement? Ano yun? Di ko narinig. Medyo po kasi yung mic. Mahina po ba? Opo. Mahina pa rin po ba? Medyo. Wait. Sige po. Try. Again, sorry. Your platform emphasizes transparency, integrity, and student welfare. So how will you translate these values into concrete actions and programs as a business manager? So what specific system or projects will you implement? So, yung specific project po dito, yung pwede po kami mag-meeting ng mga magkakaroon po ng event na or seminar na ma-seminar yung mga student leaders natin, for example, yung mga mayor and treasurer, na gamitan ng tama yung budget, and also yung maituro yung pagiging accountability, transparency, and also resourcefulness po ng mga leaders natin para yun po. Then also, yun po yung isa po sa purpose ng platform po, na magkaroon po ng seminar yung mga para po ma-promote yung accountability, transparency, and resourcefulness. So kasi po yung sa accountability po, para mag-take po sila ng personal responsibilities po sa mga activities, and yung transparency po para mag-highlights yung ethical behavior nila within the organization. So yung pagiging resourceful naman po is para po magkaroon po ng creative and also sustainable solution yung mga leaders natin para wala pong nagrereklamong student. Okay, that's all. No more follow-up question. Thank you. So good morning po. Wala na din po akong questions. Di naman po nagkakalayo yung question namin ni Jazzy kanina. Thank you. So any further question po? If wala na po, let's proceed na po sa next aspirant.
Ako pa. So, may isang question lang naman po ako. How would you encourage students to support income-generating activities of the organization? So, aside po dyan, para po ma-encourage natin yung mga student or yung yung buong tourism buong tourism program po natin ay dapat po ginagaslight. Dapat po nagpino-promote po natin na masaya po gawin yung bagay na yon. Also, lalo na po sa panahon ngayon dahil nga po usong-uso yung corruption and yung environment natin sobrang lumalala na. So, dapat dapat po ipakita po natin na napakaganda po ng environment na masaya and also sustainable po. And yun lang po. Okay, thank you po. So, hello po. I think wala naman na po mas tanong. So, thank you, Christian. You presented yourself well. Good luck. Thank you so much po.